Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang aton tutukan subong nga Martes pagsulod kag pagkawat sa nga lalaki sa isa ka balay nahuli ka. Balay sa Pavia, Iloilo ginransak sang lalaki nga suspect. Kamera, cellphone kag kwarta natabad. Lalaki gintiro patay sa sulod sang computer shop sa Barangay 3, Bacolod City. Granada kag shabu nakuha sa biktima. 3 ka lalaki, ginpulian kastigo sang 13 ka kalalakihan sa Kalinog, Iloilo. Insidente nakuhaan sang video. Masobra 8,000 ka residente sa Negros Occidental apektado sang baha. Mga pananom kag kasapatan na halitan man. Kag pagkakas ang pangalan kag logo sang public officials sa government projects ginmando sang DILG. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, malantamang kita sa live streaming sa YouTube channel sa GMA Regional TV kag Facebook page sang 1 Western Visayas. Sa nagapanguna nga balita, kamera, cellphone kag kwarta gintaban sang lalaki nga nagpangransak sa isa ka balay sa Banwa sang Pavia, Iloilo. Pagpangawat nahuli ka. Nakatutok si John Sala. Makita sa CCTV footage kay niyang tagbalay nga si Jesus Ribeiro Jr. nga nagagwa sa gate sa ila compound sa Barangay Kabugaw Sur, Pavia, Iloilo, Domingo sang hapon, Pebrero 1. Wala pa sang 10 minutos sa nakahalin si Ribeiro sa ila balay. Nagsulod naman sa compound ang ining lalaki nga kasubo nga nagapanilag. Ginpalapitan pa sa mga hinuptanan nga idoong lalaki apang gintabong niya ang mga ini. Mation-tion, nagsulod ng lalaki sa balay kag ginguba ang bintana. Pila ka minutos lang ang nagligad, makita nang lalaki nga may bit-bit nga magamit kag nagadali-dali pagwa sa compound sang pamilya. First time naman makawatan. O kag do hindi lang makawatan nagsulod so ginansak pa ang balay na po. Pero okay man kami so. Pero lang medyo on edge lang. Do tense lang gid katama. Aminado man ang pamilya nga wala nakalock ang gate sa ila compound. Nataban sang kawatan ng isa ka kamera, cellphone, wallet nga may unod nga kwarta kag cards. Dugang pa ni Ribeiro, ginlantaw manilang dashcam sa ila salakyan kag wala man sang may makadulud nga persona nga nagabantay sa gwa sa ila balay antes ang insidente. Sa mga nakilala siguro si Ate, i-try nyo man kami buligan. Yun narita niya kay kami. Kay that day daan, 60th birthday sa mama ko bala. Oo, kamo nagapangasadya kami, grabe pangalipay namon. Tapos pag uli namon, namo pa na madangta namon. Hindi residente sang barangay ang lalaki nga nagawat suno sa punong barangay. Hindi gid namon makilala. Bisan chief of tanod ko kag ang mga wala gid namon, wala gid kami ideya sina nga tawo. Panumdum sang barangay sa mga residente nga siguraduhon nga nakalak ang ilang balay kung maglakat, agon hindi mahatagan sang oportunidad ng mga makawat. Ginauyatan na sang Pavia Police ang kopya sang video kag padayon pa ginatumo ng sospek. Nagpaiway anay nga maghatag sang payag ang Pavia Police angot sa update sa kaso. Upod kay Romel Porquia, John Sala. 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay mangin kaupuntahan si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jers, mga kapuso, madamo gid nga salamat sa Bacolod City naman 27 anyos sa lalaki patay isang gintiro sa sulod sang isa ka computer shop. Biktima nakuhaan pa sang illegal nga droga kag granada. Nakatutok Aileen Pedreso. Manugtulog na Sinaldo sa nakabati isang asud-asud nga lupok halin sa sininga computer shop sa Barangay 3, Bacolod City pasado alas 9 kagabi. Sirado naman tiyanggi. Wala na kami nagwa, lang kami. Huwag ko kay 3, 4, wala nang batian na naman lupok na. Sa sulod ng computer shop gintiro ang 27 anyos na si alias John. Nakaagom sang 3 kapilas ang pagkatiro sa likod ng biktima. Ang sospek kilala mismo sang biktima. According sa aton nga mga witnesses dito, masamini nga
persona, victim, kag ang suspect mahakit andran. Bali ang ilagi na himo nga meeting place is atong area sa computer shop. Ginkumpirma sa punong barangay nga mas may ginareklamo ang biktima bangod sa iligal nga aktibidad. Daw guro ina sa ginapang tawas bala nila kag ginahold up nila. Isa lang sa sing sumasabada kag nagabaligya sing droga. May na-recover ang kapulisan nga plastic sachet sa suspected shabu kag granada sa pulsa sang biktima. Lansihanay sa iligal nga droga ang isa sa mga anggulo nga ginatutukan sa otoridad. Formerly, he was also arrested with the same offense man or engaging in illegal drugs. Initially pa lang. Padayon pa ang ginapangita ang sospek. Upod kay Reynald Casillo, Eileen Pedreso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, 3 katawo ginpulian kastigo sa hindi magnubo sa napulo kakalalakihan sa Kalinog. Insidente na hulikam. Si Julius Vilacaol nakatutok. Daw kasubong nga nangin bulangan ang sitwasyon sa food festival sa Kalinog, Iloilo. May nagasinggitan samtang nagalantaw sa mga kalalakihan nga nagalampusan na isang bangko. May mga inumol kag sipa man nga naglinupad. Ang insidente ang natabo mga alauna kahapon sang kaagahon. 3 ka mga lalaki ang ginpulihan kastigo sang 13 tanan kakalalakihan. Base sa investigasyon sang Kalinog Police, lunsay nakainom ang magtimba nga bahin. Sa manuglakat na ang mga biktima, hungod kuno sila nga ginbonggoan sang isa sa ilang mga naengkwentro. Wala na nila inigin sapak, apang sila ang ginlagas pa sang pihak nga grupo. Palayo na sa yapon sa paggawa sa may Diyos. Kaso lang gisunod pa gid sila kag sumbagon. Bangod sa insidente, nag-angkon sa mga minor nga kasamaran ang 3 ka mga biktima. Mga tumando kuno ini sang Kalinog apang wala nagatinar sa banwa. Nagpadulong lang kuno ang mga ini sa lugar para magselebrar sang Hirinugyaw Sugidanonay Festival. Tripping ang ginalantaw nga motibo sa insidente. Wala sa nadakpan ng kapulisan sa mga sospek, apang lunsay na kuno nakilala ang mga ini. Mga taga-Kalinog man lang ang kalabanan sa mga sospek. May kaupdanan pa ang mga ini nga mga pangayaw. Mga pasakan sa reklamo batok sa tracing nga na-identify ng Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Vilacaol. 1 Western Visayas. Masobra 8,000 mga kapuso ka individual sa probinsya sa Negros Occidental. Apektado sang baha tuga sang malain at tiyempo sang weekend. Sagay City pinaka nahalita. Yaring balita nga itong gintutugan. Nagapadayon ang clearing kag flushing operation sa mga dalanon kag barangay sa Sagay City nga ginbaha sang weekend. Sa pinakabahin sa syudad, may mga kahoy nga nagkalatumbak kag makasapatan nga napatay bangod sa baha. Wala gihapon sa supply ng tubig ang pila ka barangay rason nga ginpatigayon na ang water rationing. Sa datos sa Negros Occidental PDRMO, ang Sagay City ang pinakaapektado sang baha kung saan naglabo sa masobra 6,000 ka mga individual ang ginbahaan. Naguba ang 34 ka mga balay kung saan 27 ang totally damaged. bilang lutak kami sa baha. Ang mga subungan ang mga concerns kasi sa mga kabahaan ng mga barangay. Ang mga we have this mga hanging bridge lang nato na ginausap sa mga tao. I-construct natin naman kayo. Nagsaka man ang level sang tubig sa Himugaan River rason nga madasig naging sulob sang baha ang mapamalay. Sa Barangay Paraiso, Fabrika, Poblasyon 2, Bato kag Himugaan Baybay. Ang analysis na mo sinidiri, accumulate ang adlaw, then nanao siya, and here comes mga 1.7 meters na high tide. May baha, may high tide. This is the highest since 1964. Iniman ang assessment sang PDRRMO. Ang ilagid nga area, no, so may ara kita term nga ginatawag nga catch basin, na muna siya ang aragid sa pinaka low-lying area or mo gina nga area ang aragid sa pinakanubo gid, that's why dito ginag-focus ang tubig. Sa bilog nga probinsya, masobra 8,000 ka mga individual o 2,000 ka mga pamilya ang ginbaha. Nagapadayon ng relief operations sa probinsya sa ibang pangabahin sa Northern Negros Occidental nga ginbaha kasubong sang Banwa sang Tuboso kag Escalante City. Adrian Bretos, 1 Western Visayas. Sa iban pang balita, pagpasirado sang buhang flyover nagtugas sang huol sa mga motorista bangod sang mabugat nga dalagan sa trapiko. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Buhang, Haro, Iloilo City. John?
Jerd, panawagan sa mga motorista nga kung tani mas mapadasig pa ang pag-repair sang buhang flyover kung hindi na sila kuno mahulaan diri sa traffic. Wala na sang mahimo ang company driver nga si Mark bangod hindi na ini makaliso. Naglikaw kung tani ni sa traffic apang wala makahibalo nga subong man nga adlaw ginpatuman ang full closure sang buhang flyover. Hindi nila alam ang haba na pala ng traffic. Pero issue talaga, maabala talaga. Hindi nila nakita na 10-wheeler yung more on track ditong dumadaan. Yung mga private na may biyahe ng mga lakad. Ginpasiraduhan ang buhang flyover matapos kinaprubahan sang Iloilo City Council ng temporaryo nga pagpasira sang flyover para sa ginapatigayon nga repair. Si DPWH Secretary Vince Dizon mismo nagmando sa kontraktor nga F. Gurea nga kayuho ng damage ang flyover. Suno sa impormasyon halin si DPWH Iloilo City District Engineering Office. Pebrero 1 kung tani ang pagpatuman sang closure apang kinsaylo subong adlaw bangod sa kapiestahan sang Haro. May ginpamtang man nga mga warning devices kag baral sa magtimbang nga approach ang flyover. Nag-deploy na sang dugang nga traffic enforcers ang Iloilo City TTMO agud magpahagan-hagan sa trapiko sa lugar. Nakita naton nga dapat siguro dugangan kay di mag-shift ang aton nga traffic instead ni sa babaw ari na inilitanan sa dalom. So ina nga area will be now a traffic choke area. Nagalaom naman ang taxi driver nga si Ronsel nga kung tani mapadasig ang repair bangod apektado na ang ilakita. Halit gid eh. Kita ni sa padasig-dasig. Dasig-dasig tanit ako ni magagana ng flyover day. Marso 25 gintala na nga matapos ang repair sang buhang flyover. Jerd, abiso sang Iloilo City TTMO sa mga motorista nga magpangita na lang sang alternatibong alagyan agud nga hindi sila mahulaan sang traffic diri sa lugar. Sa mga nagalabay naman diri ay ilang pahanumdom ang maghalong sa paglabay sa idalom sang flyover. Jerd? Madamong ganyan salamat sa update, Kapuso John Sala. Sa iban pang balita mga kapuso, donate blood, save lives. Magpakigbahin sa bloodletting sa GMA Regional TV kag Philippine Red Cross. Sa Pebrero 6 patigayunon ang aktibidad nationwide. Sa Iloilo City, hiwato nini sa fountain area sang Robinson sa Iloilo, humalin alas 9 sang aga. Sa Bacolod City, sarang naman magpadulong sa second floor, north wing sang SMCT Bacolod ang donors. See you there mga kapuso. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, mga pangalan, logo kag iban pa nga personal identification sang isa ka public official ginapakakas kag ginadumilian na sa government-funded projects santo sa memorandum sang DILG. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Nagmando ang Department of the Interior and Local Government sa tanan nga public officials nga kakason o kung dumilian na ang pagbutang sang pangalan kag logo sa mga opisyal sa signages, markers, tarpaulins kag kasuwong ang mga materyales sa government-funded projects. Lakip man diri ang mga photo, initials, color motif, slogan o kung anuman nga simbolo nga maka-identify sang isa ka opisyal. Ini ang santo sa DILG Memorandum Circular No. 2026-006 nga naging epektibo sang Enero 29, 2026. Basehan sang memorandum, amo ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Kag pag-classify sang Commission on Audit nga ang kasubong nga pag-display ang makabig unnecessary expenses. Dugang pa diri ang 2026 General Appropriations Act nga nagadumili sa paglakip sa ngalan kag nawong sang public officials sa mga proyekto sang gobyerno. Sometimes we associate a color to a specific person, but if in the long run kisa ang color naga-reduce man into identity of a specific LGU. But of course that's something that is always subject to interpretation by the courts and by proper authorities. Sunod sa DILG 6, padayon ang ilang monitoring sa implementasyon sang tikang. Apisar wala pa sang lahi sa karon, pasabton gihapon sang DILG ang magalapas sa polisiya. If there's a consistent or persistent violation on the part of these LGUs, of course, they can be subjected to administrative and criminal complaints. We cannot subject elected officials into disciplinary actions. Nevertheless, we have supervisory powers over them. Pabor naman diri ang pila ka barangay officials sa Iloilo City. Hindi ko pwede eh. Ako hindi ko yung mapasugot ni butangan di angalan ang mga ang proyekto. Halin sang
Didri kagawad ko kag sang former matunamon nga kapitan sang una si Jerel Ahilias wala gina namon ginabutang. Nalipay man ang pila ka residente sa ining atikang. Apang suno sa ila, madugay na kung tani ining nga ginhimo sang DILG. Mas maayo gid sir para daw hindi man mahambal nga pang politika. Ato na nga kinabudlayan sir mo. Labaydan ta na diba sa ato nga bus. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Sa Bacolod City, isa sa mga suspect sa hold-up sa barangay Takuling, dakop sa drug bust operation. Suspect, baw nakuhaan pa sang armas kag bala. Yaring balita nga itong gintutugan. Kung nakapalagyo sang nag-hold up sa computer shop sa barangay Takuling, nagligad niya si Mana. Wala na makapalag ang 21 anyos sa si Ryan Ramos sa ginkasanga drug bust operation sa kapulisan. Mismo sa pareho man nga barangay ginpatigayon ang operasyon sa di nakuhaan sang kapin 6,000 pesos nga bolor sang suspected shabu. Ini siya isa sa mga in relation sa mga natabo nga mga insidente, particularly ang robbery hold up dito sa isa ka computeran. Kuhaan siya naton sa posisyon niya sa ka-armas na alleged revolver. Nakuhaan taman siya sa illegal drugs. Positively identified siya nga siya gito ang nagsulod dito sa computer shop sa Takuling. Dako kinyo bulig ang CCTV surveillance camera. Ito ma-identify ta sila. Ginimisigaran pa sa kapulisan kung sa di posible nag-operate ang suspect kag kuring bulbado man ini sa iban pa kinawatay. Nagapakatuba ang suspect sa reklamo nga robbery hold-up, illegal possession of firearms kag pagduso sang illegal nga droga. Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Pader sang isa ka building sa Haro, Iloilo City gin-vandalize sang isa ka lalaki. Insidente na hulikam. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Makit-an sa nga video ang paglaway sang isa ka lalaki nga nakaitom nga t-shirt kag naka-shorts. Nagdiretso ini sa pader sang isa ka building. Gamit ang spray paint, ginpintahan sang lalaki ang pader. Sang natapos na, naglakat nga daw wala lang sang may natabo. Kuha ang video sa barangay San Isidro Haro sang Enero 15, 2026. Sunod sa manager sang building, nakibot sila sang nakita nga may vandalismo na sa ila pader. Ang amon bala tani da nga panawagan ni nga dingding dapat tani limpyo man bala. Ti amo to yun ang aking siya kay simpre higko bala kalaw ay magid lang tawon. Sang nagligad lang nga semana, gin-report sang tagiya sa barangay ang insidente. Tub-tub subong, wala pa matumod ang lalaki sa video. Waagi kami lead as sa subong. Rumatya ko daw tripping lang tong iyaya nga to kay nga. Wala niya man ada nga may CCTV. This is not only once ka daw gin-vandalize sa dang lugar. Magluwasan na sambit nga building. May vandalismo man sa tabok kag kaiping nga mga establishmento. Well informed naman ang aton nga mga tanod sa amoni kay ti nang 20 man lang kabilog tanod namon. So hindi man as laga duty whole day, whole night. Wala mablatter sa kapulisan ang insidente. Paandam sang kapulisan sa mga nagahimo sang vandalismo. Sarang sila nga manawat sa ordinansa sang syudad, malicious mischief, kag paglapa sa Anti-Vandalism Act of 2009. Ang aton nga panugyan sa mga biktima nga mag-coordinar sa gilayon sa aton kalatapan para at least itigida mapag-track naton ang CCTV or ma-conduct na sa investigation. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas, 1 Western Visayas. 74 anyos sa lalaki patay matapos mabungguan sa motorsiklo sa Leganes, Iloilo. Rider nagtaliwan man sa ospital. Nakatutok Julius Bilacol. Giningagaw pa sang emergency responders nga madala sa ospital. Apang binawian gid sang kabuhi ang 74 anyos nga si Carlito Abler Sr. matapos mabungguan sa motorsiklo sa barangay Gihaman, Leganes. Pasado alas 6 kahapon sang aga, tuyo kung tani mag-jogging sang biktima. Apang samtang nakatabok sa dalan, ini ang nabungguan sa motorsiklo. Gatubang kita sa north, alin sa left, kadto sa right. So accidentally ini nga na-hit sang motorcycle nga traversing from Iloilo City. Si Carlito ang nagangkon sa samad sa ulo nga ginalantaw nagtugas ang iya kamatayon. Ang rider ang ginkilala kay alias Toto, 52 anyos, sa barangay Bitoon, Haro. Gindalaman ini sa ospital apang kagabi, gindeklarar nga napatay bangod sa kasamaran si Elawas.
tungod sa helmet ya, wala sa gawa injury gid sa ulo, pero gadugo nga ilong pag-abot namon. Kag according man dito sa himata sa ospital na may bali niya sa ribs. Apisar masakit na intindihan sa pamilya Abler nga aksidente ang natabo. Apang nagahingyo ang mga ini nga kuntani, mabuligan lang sila sa gastos. Ang hospital bills, no, at saka ang pagpalibing. Kahit basta matulungan lang kami. Nakapagigangot naman ang himataasang rider sa Leganes Police. Ginahulat na lang ang pag-atubangay sa mga himataasang duha, agud istoryahan ng natabo. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaon. 1. Western Visayas. Mga kapuso, nagdangas sa 5 ka vintage bombs ang nadiskubrihan nga nakalubong sa duta sa Zone 1, Barrio Obrero, Lapuz. Ang mga eksplosibo ang nakutkutan sa mga personnel sang water distributor samtang nagapatigayon sang pipe laying sa lugar. Base sa pagpangusisa sang Regional Explosives and Ordnance Division, ang mga ini ang ginalakipan sang 2 ka 20 pounds general purpose bomb, 2 ka 81mm mortar shell, kag 1 ka 40mm anti-aircraft ammunition. Ang mga eksplosibo ang kabahin sa mga gingamit sang World War II. Apisar tuman na kadaan, posible sa gihapon ang mga ini nga maglupok. Ngani, panugyan sa otoridad sa publiko, hindi gid pagtandugon sa tion nga makita o kung makakita sang vintage bomb. Stand vintage na sa natuktukan na siya, considered pa na siya nga live and dangerous siya. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Balatayin mga kapuso, dakong syansas sang low pressure area kun LPA nga magabaskog kag mangin bagyo sa mga masunod nga inoras. Kung mangin bagyo kung makasulod sa PAR o Philippine Area of Responsibility, pagkatawgon ini nga bagyo basyang. Sa inisyal nga hulag nga nakita sa pag-asa, posible magalabay sa Mindanao kag mag-apekto man sa Visayas kag pilakabahin sang Southern Luzon. Pwede pa nga magbagong forecast gani pa dayon nga magtutok sa updates. Wala pa sa epektong LPA pero bangusamihan ki shear line maka-eksperyensya sa gihapon sang pag-ulan sa pinakabahin sang pungsod. Sa datos naman sa Metro Weather, may chance sang pag-ulan sa Capiz, Aklan kag dakong abahin sang Negros Island region. Mga puso, ginkumpirma naman sa 94th IB sa Philippine Army nga duha na kaginaligar miyembro sa New People's Army gibawian sa kabuhi sa duha kaseparado nga enkwentro nga nagluntad sa Barangay Biao, Binalbagan sang nagligad nga Biyernes. Una nga napatay si alias Dante nga residente sa Himamaylan City. Ang ikaduha nga napatay ging kilala kay alias Mike taga Bohol. Sa pursuit operation nakaenkwentro sa militar si alias Mike. Magkasama po sila, inulit po natin yung pursuit operations. Doon po natin ulit na-encounter na. Pero pa po silang maiwan. Kasi ang ginagawa nila is yung extortion activities nila. Mga kapuso, proud and happy ang OPM artist nga si Naj Zablan nga nahatagan siya sang chance nga ma-interpret pinaagi sa isa ka kanta ang paborito nga moments sa kabuhi. Ang iya single nga Luntian na hanungod kuno sa katahom sang palibot kag importansya sang pag-amlig sini. Natunan kuno ini ni Naj sa paglibot sa nagkanaynay nga lugar samtang nagaupod sa outreach program sang Kapuso Foundation. Lakip ang Luntian sa pila ka tracks sa extended play episode nga Isang Bagong Kinabukasan. Nang hindi sila nagtitiis, karunungan kanilang bigis, saya nila'y bumalik ng may tamis. Naj Zablan po to, ang inyong abang lingkod, inviting you to please stream and download Luntian from the new EP, Isang Bagong Kinabukasan from GMA Music and GMA Kapuso Foundation. Pati haring araw ay sumasaya at nang hindi sila Isa ka Ilongga nga person with disability nakakuha sang gold kag bronze medals sa ASEAN para sa Games sa Thailand. Si Julius Bilacaol nakatutok.
Hindi lang isa, duha, kundi 4 ka medalya ang gindala pa uli sang 38 anyos nga Ilongga nga si Marlene Garucho. Sa pagbalik sindi sa Pilipinas, nagikan sa 13th ASEAN Para Games sa pungsod Thailand sang Damlaglang. Isa ka gold kag isa ka bronze sa nakuha sindi sa individual event sa wheelchair women's saber category. Ini ang gindugangan sang duha pa ka bronze sa team event sa amuman nga sport. Para sa akon, kinapangamuyo ko nga ma-overcome ko lang gid ang tawag nga competition kay wala gid bisan coach namon gasiling ang coach namon enjoy lang kamo first competition. 2005 sa naglayan ng dalagan sa kabuhi ni Marlene. Sa kumpanyar sa isa kay mata, na-aksidente ang ginasakyan sini nga truck nga nagresulta sa damage sa natuo nga tiil. Siya ang nagdesisyon nga ini ang ipautod na lang sang sa mag-anto sa kasakit sa pagpabulong sini. Antes ang natabo, varsity softball player na ini. Pagkatapos ang aksidente, masobra man isa ka dekada ini nga nagpahuway. Apang wala naman nadula ang handom sini nga magbalik sa sports. 2019 sang nahatagan ini sang tiyon sa Para Games, pinaagi sa javelin throw. Apang tubtob lang ini sa national level. Sang tiyon sa pandemic, nagpasimpala din sa madamo nga sporting events pareho sang triathlon, powerlifting, sitting volleyball kag bowling. Apang nabatyagan sini nga dawala gid nagagwang ya potensyal. Tubtob sang 2024, gintanyagan ini nga mangin kabahin sang fencing team. Pagkatapos ang training, diretso ini sa international competition. Kagilayon, nangin madinalagon. Ilaman ka years nga naisip ko nga may araayahan nga sports para sa mga PWDs. Ang Iloy sini nangin saksi sa kabakod sang handom sang anak nga makabalik sa pagpaindis-indis sa sports. Emosyonal ini sa nakita ang iya kadalagan. Siyempre, happy ako gid eh. Grabe, happy ko gid. Ano bala? Tapos ang mga panauto niya tiil. Panugyan ni Marlene sa iban nga mayaraman sang disability apang luyag magpartisipar sa sports. Padayon lang nga maghanas kag hindi madulaan sang paglaom. Pagkatapos ang iya kadalagan, nagapanghanda naman subong si Marlene para sa iban pa nga mga international competition. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Negros Occidental Provincial Athletic Meet 2026 in Hiwat, pila ka atleta, target nga mapabili ng ilang records para makabansa sa regional meet. Yaring balita! Ginatos ka mga atleta halin sa nagkarailain nga banwa ang nagpasakop sa tuigan nga Negros Occidental Provincial Athletic Meet. Pila lang sa sports activities among basketball, volleyball, taekwondo, arnis kag swimming. Sa patag sang swimming, isa sa mga ginabantayan ang 13 anyos sa si Ailey Marie Zia Seniza halin sa Cadiz City. Target ni Seniza nga liwat magpangibabaw ag liwat man nga makalabo sa Wivra Meet. Sa una nga duha ka adlaw sang kompetisyon, nakakuha na ini sang gold medals sa 100-meter backstroke, 100-meter freestyle kag 50-meter butterfly, silver medal sa 100-meter event. Ginakalo ko gid sang instruction sa akon coach kag ga-discipline ko sa akong self. And ginapilit ko gid even though nga dumakapoy nako. Pa-learn to swim sila namon. Tapos amo na gusto-gusto ginila. So gin-suportahan na lang namon. Kada kompetisyon, cool ba gid sir eh. Ang sekreto, sulo kay coach. Waking up early in the morning. And then enough rest, no gadgets. Sa napulo ka divisions, Negros Occidental ang may pinakadamo o gold medals nga naglabo sa masobra 50 o Kiril Gisilio, Adrian Prietos. 1 Western Visayas. Mga kapuso, ako si Jethro Charlatan. Ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.